Paglaon sa McDonald's, muling pinanood ni Bomi ang video ni Hobin. May weirdo namang paulit-ulit sa kung gaano siya ka-cute. Ang taong ito ay higante at hiningi kay Bomi ang kanyang numero. Tumanggi siya at binigay na lang ang 30 Big Wok meals na in-order niya. Muling tumanggi si Boming ibigay ang numero kaya umalis ang malaking tao. Iniisip ng ibang manggagawang madalas pumunta ang taong iyon kamakailan at iniisip ni Bomi kung paano siya tinulungan ni Hobin ang guluhin siya ni Pakbo. Nakaramdam siya ng konsensya dahil iniwan niya ito noong nakaraan. Maya-maya, nahirapan ang mga mataderong ilipat ang 500 pounds na karne. Dumating ang malaking tao at nagulat ang lahat ng madali niyang binuhat ito pero iniisip pa rin si Bomi. Patuloy lang niyang iniisip ang itsura nito at napaisip kung paano ito jojowain. Ang mga taong nagulat sa kanya ay sinabing Wong ang kanyang pangalan. Sikat siya dahil sa kahusayan sa tradisyonal na wrestling sa Korea na tinatawag na Sirium. Nakita naman ni Wong na natalo si Taehan sa video. Napansin niyang maraming subscriber ang viral hit YouTube channel na ito at iniisip niya na kung matatalo niya ang taong nasa video ay magiging sikat din ang kanyang sariling YouTube channel. Sa paaralan, nagtaka si Snapper kung ayos lang si Hobin. Ang backkick ay nagpadala kay Snapper sa ospital pero tila ayos lang si Hobin. Ito ay dahil sinanay ni Hobin ang katawan pero may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Iniisip ni Hobin isa siyang profesional na biktima ng pambubuli pero naiiba si Taehan kaysa sa ilan. Naisip ni Hobin hindi kasing sama si Taehan ng inakala nila pero para kay Snapper ay nababaliw siya. Naalala ni Hobin ang mukha ni Taehan at napaisip kung makikita pa kaya nila itong muli. Nagtaka si Hobin sa lagay ni Taehan pagkatapos ng laban nila kaya ipinaliwanag ni Snapper na nabaliw ang social media sa itsura niyang walang malay. Ang expertise ni Snapper sa larangan ay nagsasabing makakakuha agad si Taehan ng 200,000 subs kung mag-uumpisa siya ng sariling YouTube channel. Bigla namang binawi ni Hobin ang lahat ng sinabi niya tungkol kay Taehan. Kinamumuhian ni Hobin ang nakikinabang sa itsurang tulad ni Taehan. Sa malapit, pinaalala ni Gale sa sarili ang mga bagay na kailangan niyang itigil, kasama na ang pagsasalita na parang matanda at bigla ang pagkanta. Bigla siyang ginulat ng isang grupo ng mga bully. Tinukso siya ng mga ito sa reaksyon at nakunan nila ito sa video. Sinubukan ni Gale na ipatanggal ang video pero balak nilang gamitin yon para sa kanilang channel. Nagbabanta silang i-upload ito agad kung di siya tatahimik at pabirong nagbabala ang isa na baka dumating si Hobin kung hindi sila titigil sa pambubuli kay Gale. Nagkunwari silang natakot sa get hit without getting hurt technique ni Hobin pero tumawa sila dahil iniisip nilang hindi ito obra sa totoong laban. Nagalit si Gale kaya sinugod niya sila pero ginamit ng lalaki ang galaw laban sa kanya. Tinukso siya ng mga babae dahil sa kakaibang pagsasalita pero sinabi ni Gale na sinusubukan niya. Dumating si Snapper at nagtanong kung anong ginagawa nila kay Gale. Pinanood ni Gale si Snapper sa pagpasok ng astig pero walang silbi si Snapper sa laban at pinabagsak siya ng mga bully sa ilang segundo lang. Tinukso nila ang pangalan ni Snapper at naghanda ang lalaking sugurin si Gale. Gayunpaman, bago niya magawa ito ay pinigilan siya ni Hobin. Hindi natakot ang lalaki nang mapagtanto kung gaano kaliit si Hobin sa personal. Lahat ng bully ay first year kaya nagtaka si Hobin kung bakit napakalaki nila. Second year si Hobin at hindi siya makapaniwalang ganoon kalaki ang mga bata. Hindi alam ni Hobin ang gagawin at nagtaka ang bully kung gusto niyang mag-spar. Ipinaliwanag niyang may nutob din sila at iniisip nilang peke at acting lang ang laban ni Hobin kay Taehan. Sigurado silang hindi mananalo si Hobin laban kay Taehan sa totoong laban. Tinanong ng leader kung gusto ni Hobin makipaglaban kung saan ang mga nutob channel nila ang ipupusta. Napagtanto ni Hobin ang katahimikan niya ay nagbigay ng kumpiyansa sa kanila at mas mahina sila kay Taehan. Naisip ni Hobin kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagiging nakakatakot tulad ni Taehan. Ginawa ito ni Hobin at hiningan sila ng 50 cents pero binigay lang nila ito at nagtawanan. Alam nilang sinusubukan niyang gayahin si Taehan ngunit pinunto nilang gumagana lang iyon pag kay Taehan galing. Naghanda silang bugbugin si Hobin ngunit huminto sila nang lumitaw si Kim para takutin sila. Pinag-usapan ni Hobin at mga kaibigan ang grupong sumalakay kay Gale na tinatawag ang mga sariling comedy crew sa Notob. Ang ginagawa lang nila ay mag-prank ng mga tao at ang pinaka-nakakainis ay nagiging popular sila. Naisip ni Snapper na kailangang mapahanga si Gale kaya nanguna siya at sinabi kay Hobin gumising. Nasa panganib si Gale at imbis na ipaglaban ay nakatayo lang siya roon at nagsasalita. Pinunto ni Hobin nandoon din si Snapper kaya inamin niyang natalo siya pero kahit papaano ay lumaban siya sa kanila.
Nagsimulang magtalo ang dalawa, ngunit nagulat si Gail nang mangako si Hobin tuturuan siya kung paano harapin ang mga bully sa sunod. Nang gabi, nanaginip si Hobin tungkol sa nangyari matapos siyang tulungan ni Kim sa mga bully. Pina-follow siya ni Kim sa Instagram pero mas nag-aalala si Kim kay Bomi. Sinabi ni Kim kay Hobin tawagan si Bomi dahil hindi siya naraapat mag-ghost. Naisip ni Hobing madali para kay Kim na sabihin yon pero hindi niya magawang harapin si Bomi pagkatapos ng kahiyahiyang insidente. Sa ibang lugar, tumatawa si Gail na parang baliw at iniisip ang naging pagtatanggol ni Hobin. Napuno siya ng kakaibang enerhiya at nagpa siyang i-text si Hobin. Inakala ni Hobing may seryoso siyang gustong pag-usapan pero gusto lang siya nitong i-text nang wala lang. Sa McDonald's, nakatingin lang ang higante kay Bomi at umalis rin pagkatapos. Masaya si Boming umalis na ito pero nakakakilabot talaga para sa kanyang lagi siyang tinititigan nito. Sobra din siyang nag-aalala dahil night shift siya at iniisip niya kung maghihintay ba ang lalaki pagkatapos ng trabaho niya. Bigla siyang nagulat nang lumitaw si Hobin para umorder ng parfait. Galit pa rin si Bomi kaya sinabi niyang wala sila ng kung anong gusto niya. Nagsorry si Hobin pero binigyan siya ni Bomi ng parfait at tinawag na ang sunod na customer. Alam ni Hobin kung bakit siya galit lalo't bigla siyang sumulpot matapos ang 2 buwang di pagpaparamdam. May dahilan si Hobin pero napagtanto niyang hindi nito maaaring malaman ang kahihiyan niya. Nagpasya siyang umalis bago magdulot ng eksena, ngunit ginawa nito ang parfait para sa kanya't kakainin niya muna ito. Biglang napansin ni Bomi ang nasa kamay ni Hobin. Sinulat ni Hobin na hindi ito dapat tawagan o i-text at sa halip ay kailangan itong puntahan ng personal. Sinulat din niya ang eksaktong sasabihin. Natawa si Bomi pero itinago niya ito at tinawag ang susunod na customer. Iniisip ni Hobing wala namang ibang mga customer pero ang pinakamahalaga ay tumawa si Bomi. Tumanggi ito pero sinabi ni Hobing nakita niya ang dimples. Sinabi ni Boming lagi namang cute ang kanyang dimples at pinaalis na si Hobin dahil busy sila. Nakakita si Hobin ng pagkakataon para bumalik sa normal kaya sinubukan niyang kumustahin si Bomi. Ngunit biglang nagbago ang lahat ng ipunto ni Boming mayroon ng editor ng channel si Hobin at babae pa ito. Walang ideya si Hobin sa nangyayari dahil nakangiti si Bomi ngunit parang mas nakakatakot pa siya kaysa kay Taehyun. Ipinaliwanag ni Hobin ang lahat at sinabing ang pangalan ng kanyang editor ay Gail at parang maliit na alaga lang ito. Naisip ni Boming nangangahulugan yung cute si Gail at napagtanto ni Hobing lalo lang niyang binabaon ang sarili. Lalong lumala ang sitwasyon nang dumating si Gail at gustong malaman kung para kay Hobin ay cute siya. Sinabi ni Hobin na syempre ay cute siya at popular sa eskwelahan. Nagtanong siya kung bakit ito naroroon kaya sinabi ni Gail na gusto niya ng payo sa kantang isinulat. Inatake siya ni Gail ngunit ginamit ni Hobin ang get hit without getting hurt. Bigla namang nagulat si Bomi nang matuklasang totoo ngang cute si Gail. Mas nakakagulat nang ibigay ni Gail ang kahon ng ginseng kay Bomit sinabing puro siya ang binabanggit ni Hobin. Sinabi ni Gail na galing iyon kay Hobin at hindi lang ito marunong mag-sorry ng maayos. Nagpanik si Hobin pero binanggit ni Gail na totoong gusto siyang makausap nito higit pa sa kahit ano. Tahimik na sinabi ni Bomi kay Hobing i-text siya bago itanggi ng paulit-ulit. Sinabi ni Gail na oras na para siya'y umalis at nagpanggap na dahil sumasakit ang kanyang ingrown toenail. Inakala ni Hobing gusto niyang mag-usap ngunit sinabi ni Gail na wala yon. Sa pag-uwi, iniisip niya ang sinabi ni Hobin at galit na sinipa ang poste. Kinabukasan, masayang ka-text ni Bomi si Hobin ngunit pinagtripan siya ng comedy crew. Inilahad nila kung sino sila't nanggugulat sila ng tao gamit ang peking ahas. Tinanong nila kung pwedeng i-upload ang reaksyon niya sa kanilang channel. Takot at gulat lang si Bomi ngunit iyon ay kinuha nila bilang oo. Biglang nagulat ang lahat ng malapit ng masagasaan si Bomi ng kotse.